Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Nalamunin ang mga panganak ko! Hindi ko ipahihintulot! Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, puno ng pagtataka si Engineer Marlon pagkatapos ng lahat ng ginawa sa kanya na Artemio. Napapangiti naman si Artemis na nagmamanman sa kanya. Noong nasa kwarto na si Marlon, nagulat sa suot niya. Hindi niya maalala kung paano siya nakauniforme. Bumalik ito sa kinaroroonan ng Artemis at nagtanong sa mga nangyari. Sa pamamasyal ni na Madam Shona sa parke, nag-alala nung nakita niya si Amar na umakyat sa bakal na baras. Pinigilan ni Rihanna pero hindi pinansin ng bata at nung nakaakyat at nakatayo sa baras, tumalon ang bata. Nagulat at nagsigawan ang mga nakita o nakapanood. Nagulat sila dahil walang nangyari kay Amar. At ngayon, pakinggan ang garugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Itago mo yan. At kung sasabihin kong isuot mo, isuot mo. At mamasyal tayo sa Kalawakan, Engineer. Ano? Oh, sobrang pagkagulat mo. Lumaki pa ang mga mata mo. Ano? Bakit? Nakalimutan mo na ang sinabi ko noon sa'yo. Na isa rin akong piloto, Marlon. Isasama kita kung pupunta tayo bibili ng helicopter.
Helicopter? Oo. Pero ganyan na lang ang gulat mo. Nanlaki ang mga mata mo, Marlon. Artemio, Bibili ako ng helikopter para maggamit ang ituktok ng bahay na nadesenyo para sa helikopter o helipad. talagang bilyonaryo itong boss ko. Oh, madaling araw pa lang. Ipagpatuloy mo ang matulog, Marlon. Huwag kang magpupuyat para hindi masira ang kalusugan mo. Iwasan mong magkasakit, Engineer Marlon Montero. Kailangan kita habang nandito ako. Ganito ang gusto ni Gadon. Ang mamasyal ako. Magpalipas ng oras sa labas. Magliwaliw. Ayaw ko namang mag-isa. Kaya't kailangan kong kasama ang mga apo ko. Sila ang kasama kong pupunta dito sa parke. Mabuti na lang at hindi nagdahilan si Riani noong tinawagan ni Masa. Pumayag din si Gadon na magpatid kami kay Ador na pupunta dito sa parke. Nakabantay sina Masa at Riani sa mga bata na naglalaro. Si Amar. Umakyat sa bakal na paglambitinan o gamit ng mga matatandang nag-e-exercise. Hindi mapigilan ni Riani. Nako, lalapit ako sa kanila. Riani! Baka madisgrasya ang anak mo! Ay! Tumalon si Amar! Bata! Yung bata! Tumalon mo na sa paras! Ay, Diyos ko! Amar, anak! Huwag kang lumayo! Bumalik ka dito! Saan na yung bata? Amar! Yung bata! Wala na yung bata! Hindi na ako pinansin ng anak ko. Oo! Ayun, Tumalon mo sa paras! nagtago sa mga plant box. Amar! Bumalik ka dito! Wala na yung bata! Hindi ko na makita ang anak ko. Wala naman yung bata! Tumalon mo na sa paras! Bakit kaya tinakbuhan ako? Hindi ko naman pinagalitan. O kaya dahil marami ang nagulat sa kanyang pagtayo sa lambitinan na baka at pagkatapos tumalon o lumandag. Wala na! Saan Marami na talagang nagulat at nagtaka. Naglaho! Bumili Kasi hindi man lang siya na o nasaktan pag-apak sa lupa. Prostan ko, magkakita. Nagulat talaga ako sa anak ko. Natakot kaya ang anak ko. Riani, bakit? Kuya Artemio, nandito ka rin pala sa parke? Oo. Nagkataon lang na dumaan ako kaninang napansin ko na parang nagkagulong mga tao. Parang may kinagulat sila. At narinig ko pang pagsigaw nila sa pangalan ni Amar. O bakit? Nasaan siya? Hindi ko na makita. Tumakbo nung makaapak sa lupa. Ganon. Umakyat kasi sa baras at tumalon. Maraming natakot at nagulat sa ginawa niya. Kaya siguro natakot at tumakbo na. Kaya hinabol ko siya. Pero hindi ko na naabutan. Nagtago na yata. Akala siguro pagagalitan ko siya. Ganon ba? Hindi ko naman pinagalitan. Tinawag ko siya. Pero ayun, hindi na ako pinansin. Sige na, Riani. Babalik ka na doon kina Madam Sean. Babalik din yun sa inyo.
Basta wag lang kayo alis doon. Pero, Matalino at mabait yung anak mo, Riani. Mas matanda ang pag-iisip niya kaysa taon niya. Ulitin ko, matalino si Amar. Artemio, Malaki ang pagkakaiba niya sa mga kapabata at kaedad niya. Ganon din sa mga nakakatanda sa kanya na bata. oo, napansin ko din yan sa anak ko. Pero, baka mapahamak ang anak ko. Huwag naman sana. Hayaan mo lang, Liani. Ako nang maghanap sa kanya. Ano? Ulitin ko. Ako nang maghahanap kay Amar. Alam kong hindi siya lalayo dito. Sana. Nag-aalala ako, Artemio. Sige na. Ihahatid ko sa paghihintayan ninyo kina Ma'am Siona. Sige. Maghihintay kami kina Madam Siona. Amariho, babalik ka na doon kina mami mo. Sobrang alala na siya. Huwag kang yoyoko na ganyan. Hindi kanya pagagalitan. Akong bahala. Halika na, Amariho. Ihatid na kita doon sa kanila. Kakaiba ang nararamdaman ko. Kailanman, walang masamang mangyayari sa batang ito. Hindi ko pababayaan. Ipinapangako ko. Walang masamang mangyayari kay Amar. Amar, anak. Nako, yan na yung batang Superman. Ang galing naman ng bata na yan. Anak, Parang walang nangyari sa ang kanya. daming bumilib sa'yo. Parang, ano? Riani, Di man lang ata na ano. hindi pa sanay ang anak mo sa ganitong maraming tao. Sa bata Amar, na yan, anak. kakaiba. Maraming natutuwa sa'yo at bilib sa'yo. Masaya silang nakakita sa iyong ginawa. Nakakatuwa naman yan. Naninibago ang bata. Di man lang na ano mga kasama. Kaya ganyan siya. Parang nahiya. Baka maligno. Gaya ng sinabi ko, naninibago sa mga nakikita sa paligid niya, Riani. Gaya nandong. Sige na. Akain mo na si Amar. Bata na yan. Hawakan mo sa braso niya. Baka tatakbuhan ka niya ulit. Sige, uwi na kayo. Sige, maraming salamat, Artemio. Walang anuman. Sige na. Uwi na kayong mag-ina. Nandito na tayo sa bahay, anak. O sige na. Pumunta ka na sa kwarto mo. Iwan mo na ako dito, Amar. Maraming salamat. Mabuti na lang. At nagkataon na nandun si Mr. Artemio o Kuya Artemio. Dahil kung hindi, baka hindi pa namin nahanap si Amar. At di pa kami nakauwi. Ganon din kina Madam Siona. Nahihiya na ako kanina. Kasi parang nababagot na silang naghintay. Pero nag-alala akong masyado kanina. Nagulat din ako sa ginawa ni Amar. Tapos, parang wala lang sa kanyang ginawa niyang pagtalon. Ang taas nun. Ano? Umakyat si Amar sa bakal na baras at pagkatapos tumalon?
Oo, Ador. Oo. Talagang sobrang kaba at takot ko. Huh? Natakot ako at nag-alala lahat ang nakakita. Akalain mo, tumayo sa bakal na baras. Milagro. Bilog pa yun. Pagkatapos, tumalot na parang wala lang. Sos! Anong nangyari po, madam? Hindi nga na ano eh. Oh, Walang nangyari sa kanya. oh. Nagulat ang mga nakapanood at nakakita sa kanyang ginawa. Ganun ba, madam? Gaya ng sinabi ko, parang wala lang sa kanyang nangyari. Ang galing namang bata si Amaro. Talaga, katakataka at naiiba. Alam mo, parang hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Nako, madam. Sa kwento lang ninyo, namamangha ako, madam. Kung iba lang na bata, hindi magagawa ang ganon. Wala talaga. Medyo mataas din yun. Talaga, madam. Kung ako nun, napilay na ako Pero, nakakamangha naman, madam, si Amar na yon. Akalain mo kung nagawa niya yun? Oo, Ador. Marami siyang pagkakaiba sa mga kaparehas niyang bata. Lalo na sa ganong edad. Ador, pupunta tayo sa bahay ni Mr. Artemio. Sir, May proposal ako sa kanya. talagang nais niyong makaibigan ang taong yun, sir. Bilyonaryo ang taong yun. Mayaman. Inihahanda ko ang pwedeng mangyari sa susunod na eleksyon, Ador. Alam mo naman, malapit na ulit ang eleksyon. At kailangang mapaghandaan ko yan. Magnegosyo kayo ulit, sir? Depende. Kung sakali man, may mapagkatiwalaan ako sa negosyo ko. Basta magbukas ako ng karagdagang negosyo. Ganon ba, sir? At kailangang mayaman ang partner ko. Yung mas mayaman kesa sa akin. Yan ang plano ko. Maganda yan, sir. Alam niyong kung sino ang pinipili niyo. Tama ka. Nakikita ko, kahit simple lang si Artemio, alam kong bilyonaryo ang taong yon. Opo, sir. Talagang mayaman. Pero simple lang na tao. Sige na. Ilabas at ihandang sasakyan. Opo, sir. Susunod ako sa iyo. Yes, sir. May kukunin lang ako sa kwarto ko. Opo, sir. Hindi tinitigilan ni Sir Gaton si Sir Artemio. Talagang bilyonaryo yata ang taong yun nakapit bahay ni Riani. Bilyonaryo, sabi ni Sir. Kung ganon, nalaman na ni Sir Gadon ang pagkatao ni Mr. Artemio. Pero, taga saan kaya ang taong yon? Bigla na lang lumitaw dito sa lugar namin. At napansin ko pa sa kanya, hindi siya Pilipino. Para siyang banyaga dito sa Pilipinas. Nakapunta naman po kayo dito, Sir Gadon. Malaki pong karangalan po sa amin na maging bisita po kayo. Maraming salamat din, Engineer Marlon. Si Sir Artemio ba ang sadya niyo, sir? Sana. Baka sakaling nandito siya. Sandali lang, sir. Alamin ko kung nandun siya sa biblioteka. Sige nga, Engineer. Sandali lang po. Pero kung wala siya, baka may pinuntahan.
Ganun ba? Talagang siya pala ang sinadya niyo, sir? Oo, siya talaga. Sige nga, kontakin mo nga siya, please, engineer. Sige po. Sandali lang po, sir. Ang politiko, siyang nakikita ko sa screen. Ang amo ng kaibigan ni Riani. Ano kayang sadya niya rito? Siguradong ako ang sinadya niya. Hindi nila alam. Nakamonitor ako lagi. Ang intercom. Yes. Ano yon, engineer? Sir, nandito si Sir Gadon. Gusto daw niya kayong makausap. Ganun ba? Sabihin mo sa kanya na marami akong ginagawa. Siya nga pala. Sige, harapin ko siya. Nakakaya naman. Sabihin mong pupunta na ako dyan. Opo, sir. Sige. Lagi dito sa bahay ang opisyal ng gobyerno na yan. Ano kaya ang sadya niya sa akin? Hindi ako negosyante. Baka naman gusto mong subukan na magnegosyo. Sa bagay, kontento ka na rin siguro sa buhay mo. Lagi ako sa biyahe. Marami akong ginagawa at abala lagi. Naiintindihan ko. At dahil dyan, parang negosyante ka na rin. Hindi siguro. I'm sorry kung nagkamali man ako, sir. Walang anuman. Tawagin mo na lang ako sa pangalan kong Artemio. Hindi ako opisyal na kagaya nyo. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Luvimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!